gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Saldico. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya rito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Saldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya.